Amen and amen. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Sige po, kalabitin mo yung katabi mo before we sit. Sabihin mo sa kanya, hindi ka ba nabasa? Alright, kasi malakas po yata ang ulan ngayon. Amen. So sige po, tayong lahat ay makakaupo. At katulad po, noong akin pong na-share kanina, alam niyo po, for the past 2 weeks, as much as na we want to enjoy, no, at makapagpahinga din po somehow, makapagkaroon ng konting enjoyment. Pero as we all know, lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang battles. Pero ang maganda po, no, sabi ko nga kaninang at 10 a.m., for the past 8 years ko na po siyang vision. Every year, whenever I'm doing my vision per year, lagi ko pong inilalagay doon na Japan, na somehow, Lord, makarating din naman po kami ng Japan. And this year was the fulfillment of God doon po sa aming vision. Kaya sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ng vision. Amen. Tayo po ay dinala ni Lord doon sa dati. Nung bata pa lang po ko, actually, kapag nakikita ko yung picture ng nanay ko na pumupunta sila sa Disneyland, isa rin po sa mga pangarap ko yon na sana makapunta rin ako doon, na kasama ko yung pamilya ko. And for the glory of God, hindi lang po Disneyland yung ating napuntahan. Dami po nating pinuntahan doon ng magagandang lugar. At somehow po, medyo binusog tayo ni Lord. Nalata naman, no? Tinatago-tago ko lang po konti. No? Kasi yung nanay ko po, medyo ang hilig po namin, ng pamilya po namin, ay kumain. Kung meron man po kaming hobby, hindi yung kundi kumain. At yun nga, as much as we want to try to enjoy our life there po, yung mga blessings ni Lord, as we all know, last September 28, before my birthday, no, yung aking din pong mahal na Doc Bayaw ay kinuha na po ni Lord. At I believe marami po sa inyo kilala siya, si Doc Nasser. Kasi I believe marami rin po sa inyo nang hingi rin sa kanya ng reseta. O kaya yung iba po sa inyo nagpatanong din, nagpa-med-cert. Lalo sa mga magka-camp, naku po, patay. Wala nang pipirma ng med-cert nyo pag kailangan nyo magpaalam, nandun na kay Lord. Alright, sobrang yung aming pong pamilya for the past 1 month na siya nasa hospital, talagang we are facing a lot of trials and problems po, no? Tapos ngayon, as we all know, yesterday po yata, no, ang bansang Israel ay under attack ng mga terrorists na Hamas group. Kaya po, we encourage as one family din po, bilang tayo part ng body of Christ, we have to pray for Israel. Lalo po, may mga may churches din po tayo doon. Kanina nga po, kinakamusta ko din sila. Itong, tawag dito, itong attack ng enemy ngayon sa kanila po ay kakaiba. Bukod dun sa mga attack ng mga nakaraan. Nung mga nakaraan, halos wala pong namamatay sa Israelites dahil magandang po yung kanilang defense. Pero this time, almost 100 people na po ang napapatay ng mga terorista. And ang masakit po doon, no, may kapwa Pilipino po tayong na-hostage nila. And let's pray na sana ay buhay pa ito. At definitely, no, kasi ito po ay ongoing battle. Pero sabi nga, doon sa mga news na napapanood ko po, this has been the first attack na talagang medyo maraming nalagas sa buhay po ng mga Israel. At yung mga kapwa din natin Pilipino po doon ay talagang medyo takot. Kaya isama po natin sila sa panalangin. Can we bow down our heads? Mag-pray na po tayo. Panginoon, you are the God who has a promise na kami po ay iyong iingatan ng iyong kamay. So Lord, we pray for our brothers and sisters in the land of Israel, Panginoon. Ilalim mo po yung covering mo, yung protection mo. We pray, Lord, that no weapon formed against them, Lord, will prosper because they are your sons. They are your holy city, Lord. So lahat po, Panginoon, ng mga namatayan, Lord, may you comfort them and Lord, give them the unity, Lord God, na matapos na po itong gerang ito at you are the God of justice. And I know, Lord, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. We pray for peace for Jerusalem and to the whole Israel. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen, amen. Totoo naman po, di ba? Lahat tayo may pagsubok. Sino po dito may pinagdadaanan sa buhay? Yung wala po. Wala? Meron ba ditong wala kang pinagdadaanan sa buhay? Sana all. Pwede ka na pong umubas. No? Anyway, in 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, ito po pag-usapan natin. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials,
It will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. At ang pag-uusapan po natin sa hapon pong ito is faith remains strong through many trials. Amen. Palakpakan naman natin ang salita ng Panginoon sapagkat ito pong verse na ito ay actually may 1-month devotion na pilit ko pong pinapakain sa espiritu ko sapagkat whenever you face trials, sometimes it is easier said than done. Tama ba? Minsan ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Ang daling mag-advise sa iba ng mga paano susolusyonan yung kanilang problema. Pero pag ikaw pala yung nandun sa sitwasyon na yun, parang ang hirap. No? Yung faith mo mismo ay parang sinusubok ni Lord at ikaw mismo parang minsan nagdududa ka na rin sa iyong pananampalataya. Bakit nagpray naman kami? Ang daming tanong na dumating sa pamilya namin. Nagpray naman tayo pero bakit siya kinuha na ni Lord? Bakit lalong lumala? Kaya po pinapaalalahanan tayo ni Pedro na sabi doon sa kabila ng ating pinagdadaanan, we have to be truly glad. Sabi mo sa katabi mo, maging masaya pa rin tayo. Amen? Because there is a wonderful joy ahead. That's why even though, kaya daw kahit nagkaroon tayo ng konting problema ngayon for a little while, this trial will show that your faith is genuine or genuine. Alright? And sabi doon, when your faith remains strong through many trials. Totoo lang po, marami sa atin pang iting-iti pero madami ka rin pinagdadaanan. Alright? And I'm actually preaching to myself because somehow, sabi po ni Martin Luther, in our life, nothing happens by accident as a follower of Jesus Christ. Totoo po, lahat ng mga pinagdadaanan natin, alam yan ng Diyos. Pero don't misunderstand me sapagkat hindi naman po yan inaalaw ng Diyos, kundi talagang many of us talaga, some of us are in the storm, some naman in the pagkakatapos mo lang dun sa problema, pero may haharapin ka na naman problema, pero whether we like it or not, all of us are in the battle or in the storm na kailangan po natin patatagin ng ating pananampalataya. Martin Luther once said, we are saved by faith alone. Totoo naman po, naligtas tayo, walang iba kung hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. But the faith that saves is never alone. Yung pananampalataya na nagligtas sa atin, hindi yan pwedeng just a mere word. Kailangan yan may backup na gawa. When you face trials, kamusta ang faith natin, kapatid? Ikaw ba yung didiskarte ka na lang sa sarili mo? Ikaw ba yung gagawa ka ng aksyon, labag sa iyong pananampalataya at pilit mong susolusyonan ng iyong lohikal? Kaya sabi ni Daddy nung time na pinag-pray po natin ang ating kapatid na si Brother Nasser, sabi ni Daddy, anak, alam ko doktor ka, pero hindi lahat ay kayang sagutin ng logic mo. Sometimes ang kailangan mo ay manampalataya. Kasi kung totoong ligtas tayo, tanong, nakikita ba sa buhay natin na totoo tayong ligtas? The way we treat our wife, the way we treat our children, the way we live our life, the way we present ourselves into others. Kitang-kita ba na itong taong to may pananampalataya? O ang nakikita sa'yo, naku, wala pala yan, mabilis bumigay. Alright? Lalo na kapag ang usapan ay health issue. Kamusta ang faith natin kapag ikaw nabigyan at inalaw ni Lord na magkaroon ka ng sakit karamdaman or maaring yung mga mahal niyo po sa buhay ay mayroong pinagdadaanan ngayon na pilit niyo namang inilalaban sa panalangin. Tama ba? Minsan ang hirap. Right? Minsan ang daling sabihin, pagkagalingin ka ni Lord, by your stripes we are healed. But what if you are facing that kind of medical issue? At I believe meron po kayong mga kapamilya na maaaring may sakit karamdaman or tayo mismo ay dumadanas ng health crisis. Or sometimes, ang faith natin sinisiken via problem in our career. You don't know kung may trabaho ka pa bukas. Hindi mo alam kung mapopromote ka pa. Hindi mo alam kung yung company nyo magsasara na. There's a lot of workplace issues na pwedeng pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. And sometimes, tawag dito, yung emptiness na out of nowhere, bigla ka magkakaroon ng suddenly na parang may kulang. Naranasan niya na po ba yun? No? Nasa church ka naman, ang saya-saya mo naman naglilingkod, pero deep inside, may deep sadness na hindi mo maipaliwanag saan nanggagaling. There's an emptiness. Nasa iyo na ang lahat. At alam niyo po, maraming mga unbeliever ganyan ang nararanasan. And sadly, even us as a Christian, we are not exempted by this. Sabi mo sa katabi mo, how I wish exempted ka, pero totoo, hindi. Tama? Sumunod, yung tinatawag na friendship issues. Ayan, yung dati mong mga kaibigan ngayon, kaaway mo na. Nandahil lang kay Marites at Marisulsol. Si Sulsol na Sulsol. Di ba? There's a lot of friendship issues. Dati ang kuklose nyo ngayon, wala na. FO na tayo. Alam niyo yung FO?
friendship over na. Alright? Kasi feeling mo na pagkakaisa ka na, and sometimes, alam niyo po, yung faith natin ay sinusubok through our failures in life. Marami sa atin, supposed to be maganda ang plano sa ni Lord, but because of your own stubbornness, because of our own foolishness, nagkakanda failure ang buhay natin kasi dinesisyonan mo agad nang hindi ka muna nanalangin. Hindi mo muna inalam sa Diyos, Lord, ito ba ay will mo? Kaya sometimes, nagfe-fail. Okay, ang hirap din naman, nag-fail ka sa negosyo, nag-fail ka sa relationship, nag-fail ka sa trabaho, nag-fail ka maging sa personal mo. And sometimes, ito po isa sa mga marami pinagdadaanan sa atin, yung tinatawag na family problem. Meron mo ba dito, may mga family problem din kayo? Di ba? Ang inyong mga nanay at tatay hindi magkasundo, yung relationship mo sa iyong anak o sa iyong magulang hindi maging maayos, lalo yung mga relationship mo sa mga biyenan mo. Kaya nung dumating ang COVID, gusto mo, hindi, wala. Pero di ba, minsan ang problema natin, family problem, mga relationship. Amen, yung mga how you treat your family. Sumunod, yung tinatawag na unfair treatment. Yan, di ba? Ulam nila, pork chop, sa'yo, ketchup. Mahirang batis niya. Unfair. Alright? Tawag dyan, umulam kayo ng barbecue, lalo yung mga anak na bunso. May napanood ako, yung pagka pala bunso, paborito, pero paborito rin utusan. Diba? Lahat na lang ng iuutos, kailangan si bunso. Tapos pagdating sa kainan, sa inyo, barbecue, sa kanya, stick na lang. Alright? At madalas, dito nasusubok ang faith natin. Kaya marami rin po sa atin nakukompromise tayo. Pagka nakita mo na yung wallet mo na, next picture, walang laman. Alright? Ano nangyari? Kanina lang kakasweldo, paldo-paldo nagbayad ng bills. Hanapin mo bang masikap? Hindi mahagilap. Di ba? Hindi natin kaya, and sometimes, alam niyo po, yaan yung mga adversity na nagbibigay at nag-shake ng faith natin. Kaya what if pinagdadaanan mo itong mga ito, kapatid? How is your faith? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ang pananampalataya mo? Kaya po ang topic natin is faith remains strong through many trials, sapagkat ito po ay mga bagay na tinatrial din natin sa buhay. At alam niyo po, last year we had some leadership training sa opisina po, at merong silang inintroduce na book sa amin, Adversity Quotient, na sinasabi po rito, Dr. Paul defines adversity quotient as the capacity of the person to deal with the adversities of his life. As such, it is science of human resilience. Ang mga may taong may AQ daw, or adversity quotient, daig pa nila yung mga taong may IQ at EQ. Alam niyo po yon? Yung IQ, mga matatalino. Ang mga EQ, ano tawag po doon? Meron bang EQ? Parang Pampers yun Meron bang EQ? Emotional quotient. Yeah. Tama, yung mga matatata. No? At saka BBQ. Hindi, banana Q yun. Alright. No? Kapag ka pala ikaw ay taong may adversity quotient, kasi sabi doon, anuman ang dinidil mo sa buhay, kaya mong mapagtagumpay because you have this kind of resilience or katatagan. At alam niyo po, no, on a daily basis pala, we are actually experiencing around 50 to 60 adversities in life. Paggising mo pa lang sa umaga, adversity na agad kung ikaw ba ay magtututbrush o hindi. Adversity na rin agad kung ikaw ba ay may kakaining breakfast o wala. No, nagtimpla ka ng kape, walang kape. Pero may mainit na tubig, isipin mo na lang. Adversity. Sabi nga natin minsan, sabi ng ating daddy, pagtingin mo pa lang sa asawa mo, adversity na. Lord, ang hirap talaga ng buhay. No? Kaya kailangan patatagin natin yung ating mga AQ. Pero alam niyo po, yung AQ na yan ay hindi yan basta-basta nagagawa ng isang tao, sapagkat sa dami ng problema, sa dami ng mga trials na pinagdadaanan, marami sa atin, dati naman kasama mo sa church, pero ngayon, they go back to their wrong way at bumalik na sa dati nilang buhay. Next picture. Meron ba kayong mga kakilala na dati katabi mo, sumasayaw dyan? Ngayon, wala na. Sumalangit. Hindi. Sumapunta na yawa sila sa church ulit. Alright? Sumunod, yung iba naman, ang nagiging parang takbuhan ng kanilang mga problema, pag puno-puno ng problema, magbisyo, mag-drugs,
Di ba? Tumikim ng mga iba't ibang gamot, manigarilyo, uminom. No, aayain ka pa ng barkada mo, sabihin sa'yo, pare, tikman mo na to, hindi mo na kailangang hintayin pa si Jesus. Pag natikman mo to, para ka nang nasa langit. Di ba? Lumilipad na naman ang isip mo. Di ba? And because of a lot of trials at hindi na build yung kanilang pananampalataya at hindi na natiling matatag ang pananampalataya, maraming born again din po ay pinapasok ng anxiety and depression, which is, sabi ko nga po kanina, as much as we want to, na-exempted tayo, but we are not exempted of this. Don't you just wish nung na born again ka, smooth na lahat ng buhay? Nung tinanggap mo si Lord, boom! Lahat ng problema mo, natugon na. Marami pa totoo sa atin, nung na born again ka, parang mas lalong ang dumami yung problema mo. Diba? Bakit? Inaalaw ni Lord yun para ang ating pananampalataya ay manatiling matatag at malakas. Amen? And some, alam niyo po, ang nakakalungkot, nagsisuicide. Christian na sila, pero ang isa pa rin scapegoat nila sa trials, sa adversity ng buhay ay mag-suicide. Actually, last year may nabalitaan din po ko as a pastor, meron pong pastor sa Amerika na nag-suicide. Sinama niya ang kanyang buong pamilya dahil sobrang tindi ng kanilang pinagdadaanan. Kaya po, pag-usapan natin, in James chapter 1 verse 1, ang sabi po rito ni Apostle James, this letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to 12 tribes, Jewish believers is scattered abroad sapagkat that time po, the Christian, yung mga mananampalataya po ni Kristo ay grabing dumadaanas ng mga problema at persecution and even trial. Ang ganda po ng book ng James, nawa po, no, kung may time po kayo, dapat magka-time talaga tayo. Basahin po natin ang book of James sapagkat very practical ang kanyang tinuturo pagdating sa Word of God at somehow, medyo masakit din siya magsalita. No, kasi ang dami niyang sinabi na talagang para kang dinidiretsa, magbago ka na. Huy, kilos-kilos, bago ka. So, ang ganda po, nawa, mabasa natin siya. So, sapagkat that time, alam niyo po, bakit ko in-highlight yung slave? Kasi si James ay kapatid ni Jesus. Isa po siya sa mga persecutor ni Jesus. That time, siya yung nagmamok kay Jesus. Na, gumawa ka na ng miracle, gawin mo na, di ba, Messiah ka. Isa siya sa mga hindi naniniwala until naranasan niya ang kapangyarihan ni Lord. Kaya ang tingin niya na, hindi niya pinagmalaki anong posisyon ng meron siya. Pwede naman niya sabihin, ako nga pala si James. Ako'y kapatid ng ating Panginoong Hesus at ng Diyos. Mas kayo sa akin, mas magkaroon kayo ng galang sa akin. Hindi, pinakilala niya ang kanyang sarili to be a slave. That's why it's a reminder for us, anuman pong marating natin leadership sa ating paglilingkod, we will remain slave of the Lord Jesus Christ. Amen? Huwag lalaki ang ulo, ang puso lagi ang lumaki. Sapagkat that time, alam niyo po, grabe ang persecution at trials nila. Sila yung mga buhay pa, pinapakain na sa leon. Tama? Sila yung mga sinusunog ng buhay. Pag ang mga Romano that time, pag napagtripan, basta na lang silang hihiwain ang kanilang pangangatawan. Pero, totoo lang, hindi naman na natin nararanasan to eh. Tama ba? Meron ba dito gusto mo ipakain ka sa leon sa pananampalataya mo? Di ba? Wala nga tayo makitang leon, puro pusa eh. Kasi yung leon, very nandun siya sa Africa, kaya sa Manila Zoo. Pero di ba, tama naman, ang mga problema na pinanggagalingan natin ngayon, yung katulad ng inisa-isa natin kanina, sakit karamdaman, kawalan ng pera, problema sa pamilya, problema sa kaibigan, problema sa relationship. Hindi na to katulad noon. Pero maganda pa rin mapag-aralan natin siya sapagkat it can apply in our modern day life. Amen po? So, 3 things naman po ang pag-uusapan natin this afternoon. We're gonna talk about the response kapag ka po may problema ka. Sino ulit dito may problema? Yon, yung iba walang problema. Sana all. Alright, sino ulit ang may problema? Amen. Naalala ko, nung tayo po ay nangaral dun sa last lamay ni Nasser, no, sabi doon, sino dito gustong pumunta na ng, tawag dyan? Ng mental hospital. Meron tayong bata doon, sabi niya, ako! Kasi nga, kala niya, naiintindihan niya yung word of God na about, sa pagkakaroon ng problema. Kaya, kung may problema ka, we will talk about how should we respond to every problem that we are facing. Kasi, hindi po siya, ang tawag dito, kagulat-gulat na dapat walang problema. Pagka-born again, dapat walang problema. Sana nga ganun, pero hindi ganun eh. Hindi yun ang pinangako ni Jesus. And, pagka nakapag-response tayo ng tama, what will be the result? And last is the reward. Wow! This is the most exciting part. Sabi mo sa katabi mo, may reward pag napagtagumpay ang mga problema mo na yan. I don't know kung ano po yung pinaglalabanan nyo ngayon. Maaring
kasalanan niya na hanggang ngayon tanikala ka pa rin, hanggang ngayon pilit mong tinatago, or maaaring sakit karamdaman niya na nakuha mo dahil sa iyong pagiging makulit. Pero ganun pa man, we need to respond the right way, the godly way, because there's a result and a reward. So James chapter 1 verse 2. Sabi po rito, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Grabe, no? Parang talaga sabi ko, it's easier said than done. Iko-consider mong maging magalak, mga kapatid, kapag ka dumadanas ka ng trials of many kinds. Ibig sabihin, namatayan ka na kung i-consider mo maging masaya. Nakikita niyo yung Word of God? Very oxymoronic, counterintuitive. Ibig sabihin, normal na response ng tao kapag ka may problema, mag-emo. Mag-post sa Facebook, feeling hopeless. Yan. O kaya mag-emoji na, feeling down. Pero hindi. Ang sabi ni Apostle James, consider. Ibig sabihin, hindi ito actually na parang option mo lang. Well, kung wala ka ng trip, magpakabaliw ka, magpakasaya ka na lang. Hindi po. Consider is actually a command calling for action. Consider is leading yourself into an action of pure joy. Kasi sabi po, ang meaning ng consider dyan, the picture is that one of leading his or her mind through a reasoning process to arrive at a conclusion. Hindi ka magpo-pure joy na, uy, may sakit ako, ang saya naman. Tara, kain tayo unliving, celebrate ko kasi may cancer ako eh. Hindi ganon. O kaya naman, tawag dito, namatayan ako, katulad po namin, namatayan ako, tara, papakainin ko yun. Let's celebrate. Kasi namatayan kami. Hindi ganon. Kung hindi, mayroong reasoning process na alam mo, you will arrive into a conclusion na kasama po dyan, it involves your careful thought, your conscious judgment, and complete commitment dahil alam mong may tiwala ka sa Diyos na may gawa ng lahat. May tiwala ka na, Lord, itong pinagdadaanan ko, hindi ko man alam sa ngayon, pero naniniwala ko, alam mo ang lahat, Panginoon. Kaya, I can still have joy, I can still find my peace through you alone. Amen? Kasi sabi ko nga po, minsan, ang hirap. Ang daling sabihin, ang hirap gawin. Pag may problema po tayo, sino una nating nilalapitan? Si Chairman, si Ninong, si Ninang, lalo magpapasko na po. Si kumpare, naalala ko po, no? Dahil tayo naman po ay mga Christian na, hindi na po tayo naniniwala sa mga pamahiin. Ang nanay ko po kasi ay, naalala ko, binilang kami na ng feng shui. No? Pampaano daw po, pampaswerte. Yan. Tawag dyan, binila niya sa amin. No, ito yung kasi last year po, Year of the Tiger. Tama ba? Tama ba? Year of the Tiger. Yung sa mga, hindi na rin ako updated dyan eh. Okay? So sabi ko, hindi naman natin kailangan yan. No? Kasi hindi naman tayo naniniwala sa swerte dahil malas yun. Di ba? alam mo ng joke ko, pasara. Alright. So, anyway, sumunod sabi ko, unang-una, hindi tayo naniniwala sa swerte. Tama? Kasi nga, malas yun. Dahil tayo ay pinagpala. Pangalawa, sabi ko, hindi uubra ang anumang mga masasamang spirito. Kasi may binili pa yung nanay ko na nakita ko rin sa bahay niya sa Japan. Yung tinatawag na evil eye. Devil's eye. Sabi ko, anong po ba yan, mami? Yan yung pangtanggal ng mga marites. Sabi ko, wala dito sa bahay namin yan kasi 4 lang kami. Tignan natin sa church, baka meron. Ilagay natin sa church. Sabi ko, hindi yan ubra. Kasi sa amin, sa bahay po namin, ay punong-puno kami ng Avengers, ng Marvel Universe, at saka ano pa nga yan, ng mga DC. Sa laruan ng mga anak ko, dinisplay, ang dami. Ay, nako, walang sinabi dyan yung mga feng shui. Dahil kapag yan ay, tawag doon, hinamer lang ni Thor. O kaya naman ay yan ay ginano ni Iron Man. Tapos ang problema. No? Kidding aside. Pero totoo lang, marami sa atin hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga sabi-sabi. Sa tinatawag na pamahiin. Pastor, wala namang mawawala kung gagawin. Yun na nga, walang mawawala kasi hindi naman siya totoo. Di ba? Yung, naku po, lalo nung libing na ni Nasser, medyo marami pong pamahiin yung kapamilya ng girlfriend niya. Pero sabi ko nga po, tayo dapat, kaya tingnan niyo pag tinanong ka, anong zodiac sign mo? Tingnan natin anong kapalaran mo ngayon. Cancer. Yeah. Yung crush mo, tinanong mo, ikaw ano? Ay ano ako, pneumonia.
Yung pala, kasi tinanong niya, born again eh. Hindi rin naniniwala sa mga horoscope. Kaya sabi roon, whenever you face trial, whenever you face problem, you have to consider it pure joy, my brothers and my sisters. Hinighlight ko yung whenever. Why? Kasi hindi sinabi rito, just in case may problema, magpakasaya ka. Hindi. Ibig sabihin ng whenever, sinasabi at hindi tayo binibigla ng Biblia na talagang tayo po ay dadanas ng problema. Consider pure joy. Pure joy simply means the trial itself was not an occasion of joy. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, hindi siya mismo yung pinanggagalingan ng joy, but it could promote joy by becoming an occasion for producing stamina. Sabi doon, in the life of a committed believer, simply means na parang, Lord, itong pinagdadaanan ko, mahirap, mabigat. Pero alam ko, Panginoon, kaya ko itong mapagtagumpayan at pinatatatag mo lang ako. Para sa susunod na dumaan ka sa same problem, medyo tatawa-tawa ka na lang. Mapapaganito ka na lang. Pang J-Camp? Problema sa pambayad ng bills? 10 taon na nga kami sa bahay, hindi pa ako napuputulan ng kuryente. Problema sa asawa? Ano ba to? Basic, di ba? 50 years na kami kung dinadala yan eh. Yung pala, problema ka pa sa asawa mo, 50 years na kayo. Basic. Why? Kasi yun yung sinasabi ni Apostle James na kaya mo kailangan i-consider to pure joy kasi alam mo committed believer ka at yung mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, it will produce a stamina para mas lalong tumatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, kapatid, we can still consider to pure joy. Hindi happy. Kasi ang happy, masaya ka lang pag may happenings. Pero ang joy, it's a deep-seated. Ang ganda po ng paliwanag ng isang pastor sa Amerika na si Theodore F. Sabi niya dito, to have joy doesn't necessarily mean we have to be hilarious and laughing about trials we are experiencing. Ang pagkakaroon ng kagalakan, hindi, naghiwalay na kami mag-asawa. Ang saya. Makakapangasawa ulit ako. Doon sa iba yon na hindi pa totoong born again. O kaya, may sakit karamdaman, ang saya. Nakaganti rin sa biyenang ko. Kung ano man. Hindi pa pwedeng magiging masaya ka dahil may problema. Kundi, sabi rin doon, but it means we will have a deep-seated confidence that God knows what He is doing and that the result will be for His glory and our good. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. During those times na matindi ang iyong pinagdadaanan, you can still find this deep-seated confidence na, Lord, totoo lang, minsan may mga tanong din tayo sa buhay. It's never a sin kung tanongin mo man si Lord na, Lord, bakit? Pero at the end of the day, magtitiwala pa rin tayo sapagkat alam natin na, Lord, alam mo pa rin ang lahat ng bagay. Magtitiwala ako sa iyo sapagkat alam ko, Panginoon, this will be all for your glory and it's gonna be all for my good. Maraming tanong sa buhay, bakit ganito nangyari? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin kami maayos? Sumunod naman kami sa will ni Lord. But let me remind you, stop also living or playing as a victim because of your problem. Because the truth is, you are already victorious. Minsan, totoo lang, marami sa atin always playing as a victim. Pag may problema kasi, parang ang sarap kaya talaga pag biktima ka. Kasi pag biktima ka, di ba, parang allowed kang magsisigaw, allowed kang maglabas ng emosyon mo. Kasi nga, biktima ka eh. Kailangan amuin ka. Pero tanong, how long are you gonna stay victim? Well, in fact, pinagtagumpay ka na naman na ni Lord. Di ba? How long are you gonna let that trial stop you from living? Maraming tao dahil dumating ang matinding problema, hindi na namuhay. Hindi na naka-move on. Naalala ko yung preaching ng ating daddy last 2021, when everything is not okay. Ano sabi ni daddy? Trust God and continue living. Marami wala eh. Nag-away lang pamilya, hindi na maka-move on. Wala na, paralisado na. Magsisimba ka ba? Hindi na, problemado ako eh. Magbabasa ka pa ng Bible? Hindi na, problemado ako eh. Pero itong considered pure joy, kahit ang bigat ng pinagdadaanan mo, I'm gonna still open my Bible. I'm gonna still pray. I will still worship. Itataas ko pa rin ang kamay ko sapagkat Panginoon, alam mo ang lahat. Ito'y para sa akin. Ito'y para pa rin sa iyong kaluwalhatian. So tugunin mo man o hindi, ang aking panalangin, Panginoon, magtataas pa rin ako at sasambahin pa rin kita. Pagpalain mo man ako o hindi, pagalingin mo man ako o hindi, tugunin mo man ako o hindi, magsasabi pa rin ako, O Diyos, mabuti ka at para sa iyo pa rin ang lahat ng kaluwalhatian.
Amen? Ano naman ang magiging result? Malapit na po tayo matapos. If we respond the right way, ano yung response natin? Consider it pure joy. Kasi again, hindi itinatago sa atin na pag born again ka, wala ka ng problema. Totoo, marami ka pang pagdadaan ng problema. Now, ano yung resulta kapag ka naman ikaw, pinilit mong hanapin yung deep-seated confident na Lord, magtitiwala ako sa iyo, makakangiti pa rin ako, makakapaglingkod pa rin ako. Ano daw yon? In James chapter 1 verse 3, karugtong lamang po ng verse, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Grabe talaga si Lord, no? Yung pinagdadaanan mong problema ngayon, hindi ko alam kung kasama doon sa inisa-isa ko, baka meron ka pang matinding pinagdadaanan ngayon na walang iba nakakalam. Sabi doon, pinapatatag lang niya ng iyong pananampalataya at ang iyong endurance ay lumago. Sabi dito, faith is like a muscle tissue. If you stress it to the limit, it gets stronger, not weaker. When our faith is threatened, tested, and stretched to the breaking point, the result is greater capacity to endure. Meron po ba rito nag-gym? Wala. Ayan, si Paul, nag-gym na pala si Paul. No? Ako, obviously, ang gym ko po sa lamesa. Puro bicep. Ganyan lang, bicep. Alright. Pero di ba, pag nag-gym ka, hindi pa pwede na ang iyong binubuhat ay, kung halimbawa, 2 kilos lang. No, for the rest of your life, ang i-gym mo lang 2 kilos, sa tingin mo, lalaki yung muscle mo, hindi. Hindi, di ba? Kung halimbawa, ang gym mo, ngayong week, 2 kilos, susunod 4, susunod 8, susunod 16, pataas ng pataas, sa tingin mo, lalaki yung katawan mo, hindi. Ako kaka-gym ko, lumaki yung tiyan ko eh. Kasi bakit? In-stress ko yung muscle. Kaya daw, na-threaten. Sabi doon, the result is greater capacity to endure. Alright, lalo na nasa Japan, nag-endure. Di ba, Pastor James? Dati papayat namin eh. Ewan ko na nangyari. Pero faith is like a muscle tissue na sabi doon, kung ang pananampalataya mo ay sinusubok, dumadanas ka ng matinding problema, daanan mo lang kapatid, harapin mo. Bakit? It has an endurance that has a chance to grow. Pinapatatag niyan yung pananampalataya mo. Kung dati ang pananampalataya mo lang sa Diyos, Lord, kaya mo kong pagpalain ng 1,000. Ngayon, milyon-milyon na ang pananampalataya mo na kayang i-provide sa iyo ni Lord. Kung dati ang pananampalataya mo, inubukas, sinipong ka, Lord, pag-pray kita. Pag-pray mo ako, Panginoon, alam ko, kaya kong pagalingin. Pero ngayon, kahit pa brain infection, kaya mong manampalataya na kaya kang pagalingin ni Lord. Kasi bakit? Your faith is growing. Kaya minsan, sabi ko nga, ang sarap gumising sa umaga, pag-gising mong hinahanap mo problema eh. Nasaan ang problema, ha? Gusto kong palakihin yung pananampalataya ko eh. Pero minsan ang hirap din. Sabi ko nga eh, madaling sabihin, ang hirap gawin. Dahil 1 buwan di kami na, Lord, pagalingin mo yung kapatid ko. Alright? Diba? Pero ganun pa man, kung may pinagdadaanan ka, sabi mo sa katabi mo, pinatatatag ka lang ni Lord. Amen. Pinalalago ka ni Lord. Katulad po in Hebrews chapter 11, lahat ng mga heroes of faith natin, lahat ito tinawag na heroes of faith. Why? Ang bibigat ng kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Hindi sila inasnap, okay, Noah, heroes of faith ka na. Bakit? Wala lang, trip ko lang, sabihin ko lang heroes of faith ka. Kasi namuhay ka ng righteous kay Lord. Hindi. Si Noah, bago niya na-build yung ark, 120 years. At nung panahon na yon, hindi pa uso ang baha. Hindi pa nila alam kung ano yung salitang baha. Pero imagine, inutusan ng Diyos gumawa ng isang bangka. Saan namin gagamitin yun, Lord? Hindi pa naman usong baha. Ano pa? Etong mga great man and woman of God, heroes of faith natin, lahat yan may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya, sino dito may pinagdadaanan ulit? Basahin natin yung Hebrews 11, nang yung pananampalataya mo ay lumakas sapagkat lahat ng taong iyan, tayo pong lahat ay wala ngayon sa pananampalataya na meron tayo kung itong mga ito ay hindi nagtagumpay sa kanilang pananampalataya. Kung si Noah hindi umakbang na may pananampalataya, paano abot sa atin ng gospel? Kasi kasama si Noah mamamatay. Tama? Kung si Abraham ay hindi rin nanampalataya at sumunod sa Diyos, sino ngayon natatawagin nating father of faith? Meron father of fake. Yung mga peke. Pero ganun pa man, mga kapatid, those heroes of faith that we have in Hebrews chapter 11, lahat po sila ay may pinagdinaan ng matinding bagay. Alam niyo po, minsan,
Kasi akala natin sa buhay, the more na may pera ka, may gadget ka, the more na ikaw ay, tawag dyan, maraming staffs, marami kang damit, lagi kang next picture, tingin mo, ikaw yung totoong may buhay. Tingin mo, ikaw yung mas nakakalamang kasi, ay, nakakapunta ako iba't ibang bansa. So we sometimes thought that, staffs is equals to life. No? Next picture, akala natin, dahil, meron ako ng mga bagay na wala kayo, mas lamang ako sa inyo. Hindi eh. Hindi kasi yan ang basihan ng pananampalataya natin. At hindi ibig sabihin, mas mayaman ka sa financial o sa physical, mas malalim pananampalataya mo. Marami nga yung mayayaman, totoo, walang pananampalataya eh. Ang magaling, dumiskarte. Kaya kahit i-compromise yung faith, makapandaya lang, kumita lang, okay lang, para mabili ko lang yung mga gusto ko. The latest iPhone, ito pa naman, may iPhone na ngayon. Tawag dyan, iPhone 15. Grabe, no? Ang dami ko nabalitaan, sinanla yung kidney. Hindi, joke lang. Makabili ang iPhone 15. Pero alam niyo po, sa Shopee, may iPhone 20 na nga eh. Android technology nga lang. Ang lupit, no? Apple ka, pero Android yung yung gawa. But anyway, di ba? Kaya minsan na-struggle ang faith mo kasi tingin ka ng tingin sa iba. Bakit kaya sila? Papasyal-pasyal na lang. Ba't kaya sila nabibili nilang gusto? Ako, eto. Kaya kapag lagi ka tinanong, kamusta? Eto. Trying to survive. Sakto lang. No? Minsan pa naman, pagkakamustahin ka ng kaibigan mo, talagang laging sinasabi mo, yung walang-wala, kasi alam mo, mangungutang eh. Bro, ikaw, wala akong pera. Kamusta ka na? Wala akong pera. Pasensya na, pare. I really want to help you. Pero, ganun pa man, what if, yung next picture, ito ang ating pinagdadaanan. Sakit karamdaman, problema sa trabaho, emptiness. Kamusta ang ating pananampalataya? Because the real battle is right here. Hindi na siya yung papakain pa tayo sa leon. Wala naman ng Roman Empire na pagtitripan tayo. Kaya sabi ng John chapter 16 verse 33, I have told you all this. Why? So that you may have peace in me. Here on earth, dito sa mundo, you will have, ang sabi doon, many trials. Hindi nga lang hindi lang trials many. Alright? Ang bigat talaga. You will have many trials and sorrow. But take heart, because I have overcome the world. Na ano man pinagdadaanan natin, magiging tatayo pa rin ako, magiging matatag pa rin ako, sapagkat si Jesus, napagtagumpayan niya na, ang kailangan ko na lang manampalataya at aksyonan yung aking pananampalataya. Amen? Sabi ni John Piper, strange as it may seem, one of the primary purposes of being shaken by suffering is to make our faith more unshakable. Kaya minsan, niyayanig tayo ng mga sakit karamdaman na problema, kawalan, pagkakaroon ng bahagi, pagkakaroon ng iba't ibang mga struggle sa buhay. Why? Kasi gusto niyan, yung pananampalataya mo ay maging matatag. Dahil sabi ng binasa natin kanina, foundational verse natin, katulad ng isang ginto, isinadarang sa apoy para makita kung tunay. Tama, tinetest talaga. Sabi nga nila, di ba, ang ginto para makita mong tunay, ibabad mo sa suka. At pag nangitim yung ginto, peke yung suka. Sabi ni Daddy. Kay Daddy ko na nakuha yun eh. Hindi, peke yung ginto. Diba? James chapter 1, verse 3. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow, so let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Grabe ito. Because the truth is, maturity cannot be manufactured. There's a process. Hindi mo pwedeng sabing matured na ako, kaya ko nang i-handle ng relationship. 12 years old ka pa lang. Hindi may proseso. Diba? May mga dapat kang pagdaanan. Kami po ay naging pastor, hindi dahil napagtripan lang ni Daddy na, oy, may tsura ka. Mark, magpastor ka. Hindi. James, medyo kinulang kang konti sa height. Bagay sa'yo magpastor. Medyo cute ka. James, sige, magpapastor ka. Pastor Jack, medyo
handsome ka. Baka magalit. Medyo handsome ka, halika, gagawin kitang pastor. Ado, medyo komedyante ka ha, gagawin kitang pastor. Hindi. Lahat po kami, may kanya-kanya kaming battle na pinagdaanan sa buhay na sa kabila ng aming mga pinagdaanan, nagpatuloy sa pananampalataya. At ano doon? Hindi pa naman kami until now fully developed. Until now, kami ay pinamamatured pa rin ni Lord. Pero ang mahalaga, lumalaban ng may pananampalataya. Kaya kung nasa season ka na may problema ka ngayon, tinetest ka lang ni Lord, consider it pure joy. Why? Kasi nasa isip mo, Lord, after nito, alam ko, mas magmamatured pa ako. Kasi sa susunod, Panginoon, a new level of problem and then a new level of reward ang ipagkakaloob mo sa akin. Pero kung 5 taon na, ang problema mo pa rin, yun pa rin, there's something wrong. Kasi kailangan nagle-level up eh. Ang iyong pananampalataya. Pero hanggang ngayon, ang problema mo pa rin, kahalayan. 5 taon na, kapatid. Yung iba nga 10 taon na. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Because again, maturity cannot be manufactured. And there's a process to it. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Mga pinagdadaanan natin problema. We can rejoice too. Ito naman si Pablo nagsasabi. When we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loved us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Grabe, no? Yung blessing na ikaw may problema, hindi pala para wala lang, kundi para sa iyo pa rin. Basahin natin sa Tagalog. Ang mas maganda pong basahin sa Tagalog. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Sino dito may tinitiis? Maging magalak daw. At sabi noon, dahil alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Kapag nagtitiis ka, nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Ibig sabihin, kahit pinipilit ka ng mandaya, hindi mo gagawin. Kahit pinipilit ka ng magloko sa relationship mo, hindi mo gagawin. Sabi ko nga noong nakaraan, di ba? Kahit palay na ang lumalapit sa manok, hindi mo tutukain kasi alam mong kasal ka. At mahuli ko lang kayo, tinulahin namin kayo. Di ba? Kasi bakit? Nagdudulot yung mga problema ng pagbuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito kasi may pag-asa tayo mula sa Diyos. At ang sabi, hindi tayo bibigoyin. Why? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Grabe naman si Lord. Kaya kung may pinagdadaanan ka, okay lang. Itong problema ko to, magbibigay sa akin ng endurance. At itong endurance ito, magpapatatag sa akin ng karakter ko, magpagiging mabuting tao. At itong karakter ko, magbibigay sa akin ng hope na one day, tapos ang problema, at I will celebrate the life na ibinigay sa akin ni Lord dahil nakita ko kung paano akong tinugon ng Diyos. Nakita ko paano pinrovide ni Lord. Nakita ko paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos na hindi ako binigo. Now, the truth is, tao tayo. Minsan talaga, dala ng matinding problema, dumidiskarte tayo ng sarili natin at nagko-compromise yung faith natin. Tama ba? Naranasan niyo na po yun. May faith ka naman, pero yung ginawa mo, labag dun sa faith. Tama? Meron ka naman pananampalataya na ito yung dapat gawin, pero may ginawa kang alam mong, Lord, pagbigyan mo na, Lord, magta-tights naman ako eh. Di ba? O kaya, Lord, naglilingkod naman. Pero sabi ng Psalms 73 verse 26, ang ganda po nito, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Basahin naman natin ng buong lakas at buong spirito natin. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Lord, magkamali man ako ng desisyon, maaring Lord, ito ang sabi mong gawin ko sa pananampalataya, pero dumiskarte ako ng sarili, mag-fail man ako, pero Lord, salamat, because you are gonna be still the strength of my heart and my portion forever. Salamat, Lord, sa grace mo. Salamat, Lord, sa biyaya mo, na kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, ano na lang kaya ang buhay ko? Amen. And last but not the least, if you respond the right way, there's a result. And last, may reward. Eto na, sabi mo sa katabi mo, the most exciting part. Alright?
mag-pray na po tayo at tapos na tayo. Hindi, joke lang. Sabihin po, sir, binabibiting ka. Okay? Ito daw ang reward in James chapter 1, verse 13. Next picture. Ayan, verse 12. Sabi dito, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Grabe. Sabi doon, ipagpapalain ng Diyos ang mga patiently endure. Ang sabi doon, the testing and temptation. Ito daw ang pinagpapala ni Lord, yung mga hindi bumibigay agad. Sometimes kasi kakamadali mo. Tawag dito, parang kakamadali mo sa buhay mo, kinukuha mo na lang yung best, pero nakakalimutan mo, meron pang mas better. Supposed to be, mas maganda yung plano sa ni Lord, pero kasi ito na lang yung available, Lord. Sinabi ni Daddy, huwag ka muna mag-worry. Pastor, lalaki naman to eh. Born again ba? Hindi po, basta lalaki siya. Ano ngayon kung lalaki siya? Ang tanong, may takot ba sa Diyos? Wala. Sometimes, dinidesisyonan mo sa sarili mo lang. Totoo lang, tama? Pag pinag-aralan natin ang trajectory ng ating buhay, lagi ko po ito nasasabi, yung mga pinagdaanan mo, it's only because of our own foolishness. Not because will ni Lord eh. Kundi pumasok yung pinag-usapan natin last week, the will of God, pumasok na lang yung permissive will ni Lord kasi ang kulit-kulit natin. Pero kapag tayo patiently endure testing and temptation, hindi ka bumigay sa tukso. Sabi doon, we will receive a crown of life. Alam niyo po ba, itong crown of life ay binibigay sa mga born again na. Kasi kinakausap ni Apostle James dito ay mga Kristiyano, pag akit natin sa langit, we will receive a crown. 5 po yun eh, crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of life, crown of incorruptible crown. At ang isang crown, ng crown of life, ay kapag ka napagtagumpayan natin ang mga problema. Sino dito gusto mo ng crown ng buhay? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't give up, you're almost there. Pero ang tanong, dito kayo masyasyak eh. Pastor, para sa pa yung crown of life, nasa langit na ako. Naisip niyo ba yun? Kung tutusin, wala naman na tayo. Mapunta lang tayo ng langit, tapos na problema. Bonus na lang kung pagpalain ka rito sa sa lupa. Kung hindi man, okay lang din. Pero tanong, para saan yung crown of life? Yung 5 crown, wala na kasi time para pag-usapan pa yung 5 crown na yun, pag binigay sa atin ni Lord, para saan pa? Nasa langit ka na. Ito nakakatuwa kay Lord. Dahil si Lord, gusto niya lahat sa Kanya ang glory. Sabi ng Revelation chapter 4, verse 10 to 11. The 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. And they lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, O Lord our God, to receive the glory and honor and power, for you created all things, and they exist because you created what you please." Grabe si Lord, no? Bibigyan kanya ng reward para saan? Hindi para sa sarili mo, kundi para iaalay mo pa rin sa Kanya sapagkat karapat dapat siya tumanggap ng papuri, ng pagsamba, at lahat ng kaluwalhatian. Grabe si Lord, di ba? Nakita niyo ba? Hindi ka masabi lang, okay, I'm blessed, may mga crown of life ako, dami kong corona. Hindi. Ginawa yun ni Lord para alam niyo po, ibalik pa rin sa Kanya ang kaluwalhatian. Grabe si Lord, di ba? Kaya, yung ginagawa po ba natin ngayon, nakakapagbigay glory ba kay Lord? Sabi naman ng Bible, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Yung ginagawa ba natin pag tayo lang mag-isa sa cellphone natin at malakas ang internet, nakakapagbigay ba ng glory kay Lord o hindi? Sa trabaho natin, kapag may opportunity, may tuksong kumita ng malaki kahit alam mong compromise, nakakikita ba dyan ang glory ni Lord o hindi? Sa pamilya ba natin, how you treat your wife, how you treat your children, nakikita ba yung glory ni Lord dyan o hindi? Kasi bakit? At the end of the day, lahat po yan ay babalik pa rin sa Diyos. Kaya patuloy hingi tayo kay Lord ng grace and mercy na, Lord, ano mang aking ginagawa, Panginoon, I want to give all the glory to you. Palakpakan ka ng tao, Lord, to God be the glory. Kasi pag tinanggap mong palakpak ng tao, paktay ka diha. Kasi yung nasinulat sa Bible na tumanggap ng papuri na dapat sa Diyos, tinanggap mo kasi ikaw yung ginamit eh. Ikaw yung parang star, tinanggap mo, yun, namatay sa stage mismo. Kilala niyo po si King Herod.
Di ba? Kaya dapat, ano man ang papuri sa ng tao, na Lord, it's only by your grace, sa iyo pa rin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hindi sa aking galing, kundi para lahat sa iyo. Kasi the moment na tinanggap mo yan, kapatid, yan ang pag-start ng iyong pagbagsak. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Sa lahat ng mga nasisiraan na loob, sabay-sabay tayo magbasa. Tagalog naman po. 1, 2, 3, go! Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatian na dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Palakpakan naman natin ang salita ni Lord. Nakita niyo ba? Sabi ng Apostle James, consider it pure joy. Why? Kasi alam mo, pag sinubok ang pananampalataya mo, lalago, ikaw magbe-benefits. Pero sabi naman ni Pablo, consider pure joy. Why? Kasi pinagdadaanan mo ngayon, panandalian lang. At ang sabi doon, ang bahagya at panandaliang kapigatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kasi tapat ang Diyos na kapag sinabi niya, gagawin niya. Ano man ang iyong problema ngayon, kapatid, consider it pure joy kasi panandalian lang yan. Sabi mo sa katabi mo, panandalian lang yan. May problema ka sa asawa mo, may expiration date yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Hallelujah. Sa kabila, sabi mo, tatapusin ka rin niya. Maghintay ka lang. Alright? Pero ganun pa man, yung pinagdadaanan mong kapigatian ngayon, panandalian lang. After that, papasok na tayo doon sa kagalakan, walang hanggan, nakasama at kapiling ang Diyos dahil yun ay walang katulad. Amen? Kaya po as we end, no, in 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, so be truly glad, for there is wonderful joy ahead of you. Even though you must endure many trials for a little while, these trials as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the world. Faith remains strong through many trials. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At katulad po ng paulit-ulit kong sinasabi kanina, it's sometimes easier said than done. Pero ang kailangan lang po natin, patuloy na patatagin ang ating pananampalataya. Hindi ko man po alam ang lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa. But one thing I know, yung pinagdadaanan natin ngayon ay panandalian lang at hindi may kukumpara sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos na magpakailanman. Kaya sabi dito, when your faith remains strong through many trials. So wag kang mabigla, kapatid, kung may problema, porket born again ka. No, talagang kasama yan. Dahil diyan ka mas lalong patatatagin. Diyan ka mas lalong huhubugin. Diyan ka mas lalong pagmamaturin. At ang sabi doon sa uli, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Babalik pa rin natin ang glory na, Lord, in my healing, you get the glory. Lord, in my brokenness, in my emptiness, I'm gonna give you the glory. Lord, in my breakthrough, I'm gonna give you my glory, your glory. Lord, in my breaking, maring nasa breaking season ka ngayon na talagang matindi ang iyong pinagdadaanan, but yet, Lord, I will still give you the glory. Because at the end of the day, Lord, I know, alam mo ang iyong ginagawa at para ito sa aking ikabubuti. Let's bow down our heads and let's close our eyes and let's reflect to the Word of God. Katulad po na sinabi ko, mga kapatid, di ko po alam ang bawat sitwasyon ng bawat isa. But one thing I know, panandalian lang yung problemang pinagdadaanan mo. Sapagkat there will be a greater glory na walang katapusan, kagalakang ibibigay sa atin ng Panginoon. Let's talk to the Lord this afternoon.